Naisip mo na ba kung paano magiging konektado ang isang pamingwit tapos isang puting helicopter na umiikot sa himpapawid at yung paggamit ng Google Drive o kaya Pinterest sa isang sinasabing mensahe mula sa Diyos? Parang napaka-random na mga bagay na pinagsama-sama sa isang kwento. Oo, eksakto. Parang mga random na bagay na pinagsama-sama sa isang panaginip. Pero ngayong araw titignan natin ang isang set ng mga sanggunihan na literal na nagpapalabo sa linya sa pagitan ng modernong digital na pamumuhay at ng isang matinding espiritual na karanasan. At yung mga basehan nga natin para sa malalimang pagsusuri natin na yun ay isang Facebook post mula noong Setyembre 24, 2023. Tapos may litratong nakalakip dito at isang napakadetalyadong transcript ng isang Zoom meeting. Bale, ang usapang ito sa Zoom ay sa pagitan ng dalawang individual, si Narciso Olalo at isang babaeng tinatawag nilang Miss K o kaya Kaye, Miss Kaye. Bago tayo tuluyang sumisid sa kwentong ito, gusto ko lang maglatag ng isang mabilis na ground rule para sa ating pagtatalakay. Dahil ang material na ito ay puno ng mga direktang espiritual at relihiyosong pahayag. Tama, kailangan natin linawin yan para sa nakikinig. Ipapaalala ko lang sa iyo na hindi natin layunin na patunayan o pabulanan o kampian ang alinman sa mga paniniwalang ito. Ang trabaho natin dito ay obserbahan ang mismong teksto, kung paano binubuo ang mga kwento at ano ang mga sinisimbolo nito para sa mga sangkot. At kung paano nila ipinapaliwanag ang kanilang karanasan sa loob ng sarili nilang konteksto, di ba? Kumbaga tayo ay mga miron na sinusuri ang istruktura ng isang napakakakaibang salaysay. Eksakto. Noy, himayin natin to. Simulan natin sa pinakaugat ng lahat ng ito, yung pangitain o panaginip ni Narciso Olalo na nakadetalye doon sa Facebook post. Isipin mo yung eksena dito, nakita daw ni Narciso itong si Miss K na may hawak na pamingwit. Pero hindi lang basta pamingwit, ha? Mahaba ito at napakatibay. Ngayon bilang isang lalaki na siguro ay nag-aalala sa kasama niya, naisip ni Narciso na baka hindi kaya ni Miss K kung sakaling may malaking isda na kumagat. Kaya ang ginawa niya, siya mismo ang kumilos. Kinuha niya yung nylon line mula kay Miss K. At dito nagsisimula yung shift, di ba? Mula sa isang medyo tahimik na eksena ng pangingisda, biglang nag-transform ang kwento na parang ano galing sa isang sci-fi o action na pelikula. Dahil paghawak ni Narciso sa nylon line, nakaramdam siya ng matinding puwersa, may kumagat. Hinila niya ito ng buong lakas at sumigaw pa siya kay Miss K na may kumain, ang laki. Pero ang nakakatawa doon, imbes na tulungan siya, deadma lang si Miss K. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad papunta sa isang malaking building. Parang wala lang sa kanya. Tapos, eto na yung malaking plot twist natin. Pilit na hinihila ni Narciso yung linya kasi ini-expect niya siguro na may higanting isda na lilitaw mula sa tubig, di ba? Oo, tapos pagtingala niya, hindi pala isda ang nahuli niya. Isa itong helicopter. Isang puting helicopter na umiikot-ikot doon sa itaas ng malaking building at nahuli niya ito sa himpapawid gamit ang pamingwit. Ang tindi ng imaheng iyon, grabe. At hindi lang nagtapos sa pag-ikot ang helicopter kasi bumaba ito. At mula sa loob may lumabas na isang matangkad na puting lalaki at palapit ito ngayon kay Narciso. Kung ikaw ang nasa posisyong na iyon, nakahuli ka ng helicopter, tapos may lumabas na banyaga, baka isipin mo na, eto na yung grand revelation, yung mismong rurok ng espiritual na mensahe, di ba? Pero ang nakakatawa doon, napakatao ng reaksyon ni Narciso. Imbes na mamangha sa himala o maghintay ng malalim na mensahe, ang una niyang naisip hala, baka ma-English ako? Natakot siya sa language barrier. Kaya ang nasabi na lang niya dun sa banyaga ay, hang on, can you wait a minute? Tapos mabilis siyang tumalikot at sumigaw ng, Miss K, nandito na siya. Gusto niyang ipasa yung responsibilidad kay Miss K kasi ayaw niyang makipag-usap ng English. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit napaka-engaging ng transcript na ito para sa akin. Yung mga ganitong maliliit at nakakatawang detalye ang nagbibigay ng kakaibang authenticity sa kwento natin ngayon.
Hindi ito yung tipikal na perpektong pangitin na nababasa natin sa mga lumang teksto kung saan lahat ay formal at banal. May halong pang-araw-araw na insecurity, yung takot na ma-nosebleed sa English. Ngayong lalaki ng napaka-casual. Sabi niya, "How are you, Rob?" Tapos sumagot yung lalaki ng, "I'm okay." Parang magkakilala na sila agad. Ang nakakamangha rito ay kung paano napansin ni Narciso na yung tono ng usapan nilang dalawa hindi parang nagdadarasal o nangangaral. Ang description niya parang nagbabalita o naguulat, parang reporter yung kausap ni Miss Kay hanggang sa tuluyan ng nagising si Narciso. Alin ang nagdadala sa atin sa susunod na bahagi ng mga sanggunian na para sa akin ay mas fascinating kaysa sa mismong panaginip? Yung Zoom meeting kung saan dinedekod na nila kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Dito na magiging sobrang interesante ang diskusyon. Kasi imbes na itago na lang sa sarili niya, kinontak ni Narciso si Miss Kay sa Zoom para sabihin na, "Uy, napanaginipan kita, narating ko yung opisina mo." At para patunayan ni Narciso na idinang ito basta gawa-gawa ng utak niya, kundi literal na nakarating ang diwa niya doon, sinimula niyang i-describe ang pisikal na setup ng opisina ni Miss Kay ng napakadetalyado. Sabi niya na sa ikalawang palapag daw ito, may hallway, tapos paglabas ng pinto ay may elevator na makikita sa gitna. Tapos yung mismong kwarto ni Miss Kay ay nasa pagitan ng isang conference room at ng opisina ng mga staff. At ang reaksyon ni Miss Kay sa Zoom ay pagkumpirma. Sabi niya, "Totoo, Brother Nars, ganyan talagang setup ng opisina ko." Ang mahalaga rito ay kung paano gumagana ang validation o pagpapatunay para sa kanila. Ang pagiging wasto ng arkitektura ng opisina sa panaginip ang nagsilbing katibayan na ang buong karanasan ay totoo at may bigat. Dahil tumama yung pisikal na detalye, nagkakaroon sila ng lisensya at kumpiyansa na seryosohin yung mga simboliko na detalye. Kaya simulan nating himayin yung mga simbolo gaya ng ginawa nila. Unang-una, yung matibay na pamingwit. Medyo madali itong magets para sa atin, di ba? Sa internet era, ang pamimingwit ay ang pag-coast. Ipinaliwanag sa transcript na ang pamingwit ni Miss Kay ay ang malawakang paggamit niya ng social media. Nandyan ang mga Facebook pages, YouTube, Pinterest, pag-upload sa Google Drive at maging ang pag-abot sa mga worldwide radio stations. Bale, ang linya ng pamingwit ay ang internet mismo. Pero huwag tayong tumigil doon sa simpleng metaphor na pamingwit equals internet. Ang mas malalim na pinag-usapan nila ay yung sakripisyo at estado ng buhay ni Miss Kay habang ginagawa ito. Ibinahagi ni Miss Kay sa usapan na hindi niya pwedeng gamitin ang totoong pangalan niya sa Facebook. Bakit? Dahil may corporate or academic na trabaho siya. Kung makikita nga naman ng mga katrabaho niya o ng HR na nagpo-post siya ng mga mahahabang espiritual na mensahe tuwing oras ng trabaho, magkakaroon ng malaking problema. Grabe yung pressure na yun sa kanya. Isipin mo, naniniwala kang may napakahalagang mensahe mula sa Diyos na kailangan mong ikalat sa buong mundo, pero kailangan mo ring protektahan ang day job mo. Itinatago mo ang identity mo hindi dahil natatakot ka sa mensahe, kundi dahil kailangan mong balansehin ang pagiging messenger sa internet at ang pagiging isang regular na empleyado sa pisikal na mundo. Namumuhay siya ng isang double life, kumbaga. Isang napakagandang punto niyan. At dyan pumapasok yung kahulugan kung bakit siya nakasuot ng puting damit sa panaginip. Sa mga lumang teksto, ang puting damit ay laging nangangahulugan ng kalinisan o purity. Pero sa konteksto nitong transcript, inadapt nila yung lumang simbolo sa makabagong problema. Ayon kay Narciso, nakaputi si Miss Kay para ipakita na ang mga pinupost niya ay totoo. Na may malinis siyang konsyensya at hindi siya nagpapakalat ng fake news o gawa-gawang kwento sa social media. Ang galing ng fusion na yun. Yung ancient na simbolo ng purity ay ginamit para i-validate ang integrity ng isang digital content creator. Tapos dumako naman tayo doon sa banyagan na lumabas sa helicopter si Rob. Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Sino ba siya sa totoong buhay? Sa pagdecode nila, si Rob at ang puting helicopter ay kumakatawan sa media, partikular ang mga banyaga o English-speaking reporters. Dahil nga isinasali ni Miss Kay ang mga mensahe sa Ingles at ipinapakalat sa buong mundo,
nakakarating ito sa labas ng Pilipinas. At dito, nagiging mas komplikado ang kwento dahil binubuksan nito ang usapin kung bakit kailangan pang sa banyagang media umabot ang mensahe. Ipinaliwanag ni Narciso sa Zoom na may nararanasan siyang parang harang o pagdistansya mula sa mga lokal na media. Hindi naman sa hindi siya kilala dahil sa katunayan, binanggit niya na marami na siyang nakakaengkwentro na lokal na reporters. Nagbigay siya ng specific na examples tulad ng mga istasyon sa Bohol, yung Magnum Radio sa Cagayan de Oro at may binanggit pa siyang pangalan si Mark Martirez at ang mga tinatawag niyang scoper nito. Inalok pa nga raw siya na pumunta sa mismong estasyon para i-interview. Pero ano ang napansin ni Narciso? Bakit hindi ito nagiging malaking balita sa atin? Ayon sa paniniwala ni Narciso, ang mga lokal na media ay umiiwas na direktang makialam o maglabas ng istorya ng hayagan dahil natatakot silang bumangga sa mga institusyon. May takot na makabangga ang mga nakasanayang paniniwala at tradisyon ng mga pari at pastor dito sa atin. May nagmamasid, may nakakaalam pero walang gustong sumugal. Dahil nga sa harang na yan, napilitan silang maghanap ng ibang daan. At dito gumawa ng isang opisyal at matapang na hakbang si Miss Kay sa totoong buhay. Dahil hindi umubra sa lokal, siya na mismo ang nag-reach out sa isang big-time na reporter sa US. Nag-email siya. At hindi lang ito basta anonymous tip o mensahe gamit ang fake account niya. Ginamit niya mismo ang kanyang official na university email signature at contact number para makipag-ugnayan at nag-alok pa ng video call kasama si Narciso. At kailangan nating himayin kung bakit napakahalaga ng hakbang na ito. Ito ay hindi na lang kwento ng pag-send ng email, kundi kwento ng paghanap ng mainstream na pagtanggap. Gumagamit si Miss Kay ng institutional authority, yung kredibilidad ng kanyang universidad at yung opisyal niyang email signature para bigyan ng bigat ang isang espiritual na pahayag. Gusto niyang pilitin ng media na seryosohin sila, hindi bilang mga random na tao sa internet, kundi bilang mga professional na may lehitimong mensahe na ibinibahagi. Sabi nga ni Miss Kay, sa Pilipinas daw, medyo madali lang mamigay ng contact details pero sa US, kapag nagbigay ka ng official information, it's a big deal. Ibinahagi rin niya na may reporter pa mula sa Cagayan de Oro na nagre-research tungkol sa kanya at gustong mang-interview. Pero pinili ni Miss Kay na idaan ito sa opisyal na proseso ng universidad upang maging formal ang interaksyon. At sa paggawa niya nito, literal niyang isinasabuhay yung naging mensahe ni Narciso mula sa panaginip na bahala ka na, Miss Kay. Kailangan nating i-clarify yan. Kasi kapag narinig mo yung bahala ka na, parang iniwan na lang sa ere. Parang I wash my hands, ikaw na sumalo niyan. Pero sa konteksto ng pag-uusap nila, hindi ganon. Hindi iniiwan sa ere ni Narciso si Miss Kay. Ipinapasa ni Narciso yung responsibilidad sa kanya na may kalayaan. Kumbaga ibinigay na sa atin ang mensahe, may kalayaang mag-isip at dumiskarte kung paano mo ito ipaparating sa tao. At yung nga, ang ginawa niya, ang pagpili ng mga tamang social media platforms at ang paggamit ng kanyang university credentials. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang ideyang ito ng pagpapaubaya, ang pagbibigay ng kalayaan kay Miss Kay na magdesisyon, ay nakatali sa mismong pinakapuso ng teolohiya o katuruan ni Narciso. Para kay Narciso, ang buong konsepto ng Diyos ay umiikot sa isang napakalakas na prinsipyo, ang kalayaan ng tao o yung tinatawag nating free will. Nag-shift bigla yung usapan nila mula sa media at internet papunta sa isang napakalalim at medyo kontrobersyal na diskurso tungkol sa Diyos at kaparusahan. Ayon kay Narciso, ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay ang pagbibigay ng kalayaan. Malaya ang tao na maniwala, mangutya o gumawa ng masama. Ngunit ang kalayaan na ito ay may katumbas sa kabilang buhay. At doon nilinawin ni Narciso na ang lahat ng tao ay lilikas o papanaw sa mundong ito at sa huli may dalawang destinasyon lang, paraiso man o impyerno. At dito siya direktang bumabangga sa karaniwang itinuturo ng mga tradisyonal na simbahan.
Tinawag niya itong mababaw na kultura ng kapatawaran. Ito yung part na mapapaisip ka talaga bilang tagapakinig. Sabi ni Narciso, nasanay daw ang mga tao sa paniniwala na pwede kang gumawa ng kahit anong kasalanan ngayon, tapos bukas hihingi ka lang ng tawad, ipapatawarin ka na agad. Parang magic word ang sorry. Pero sa pananaw niya, hindi totoo yung mababaw na paniniwalang iyon. Ang Diyos daw ay nagpapatawad lamang sa mga tunay na nagsisisi at ang kaligtasan na inilalaan lang sa mga totoong may gustong marigtas. At ang mas nakakagulat na paradigm shift na inilatag niya ay kung paano gumagana ang parusa. Sa maraming relihiyon, nakikita natin ang Diyos bilang isang aktibong tagaparusa. Yung tipong kapag nagkasala ka, papadalhan ka ng kidlat o sakit. Pero para kay Narciso, hindi ang Diyos ang direktang nagbibigay ng sakit o aksidente. Sa halip, hinahayaan o pinapabayaan ka lamang niya. Para bang imbes na itulak ka sa bangin, hahayaan ka na lang mahulog kung doon ka talaga papunta at doon ka na napapahamak. Magandang analohiya yan. Ikonekta natin sa ideya ng accountability. Isipin mo na lang na may nagpakayong sayo sa gitna ng malakas na ulan. Kung laitin mo at saktan yung taong nagpapayong sayo, hindi ka niya papaluin. Ang mangyayari lang lalayo yung taong yun, dala yung payong niya, at maiiwan kang basang-basa sa ulan dahil wala na yung proteksyon mo. Ayon kay Narciso, ganyan ang Diyos kapag may mga taong nanlalait o nagsasalita ng masakit laban sa mensahe. Nakikita na ng Diyos na baka maaksidente ang taong ito bukas, pero dahil sa mga masasamang salita niya, alisin na ng Diyos ang kanyang proteksyon. Hindi siya pinarusahan. Siya ay hinayaan sa natural na kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Grabe ang bigat mon. At under sa accountability model na ito, binibigyan ka ng total na kalayaan, pati na yung kalayaang mamahamak nang walang sasalo sa'yo. At iyon ang nagpapatibay sa koneksyon ng lahat ng napag-usapan natin. Kaya ganun na lang ang dedikasyon ni Miss K na mamuhay ng double life at magtago ng identity sa opisina habang nag-i-email ng mga banyagang reporters gamit ang kanyang official credentials. Ginagawa niya ang lahat ng pamimingwit na ito sa internet dahil naniniwala siyang buhay ang nakataya. Para sa kanila, inilatag na ang mensahe at ibinigay na ang kalayaan, kaya nasa mga tao na lamang kung kakagatin nila ang pamingwit o lalayo sila. Napakalayo ng narating natin mula sa simpleng imahe ng isang pamimingwit at isang puting helicopter. Kaya para sa iyo na nakikinig sa amin ngayon, isipin mo yung naging biyahe ng usapan natin. Nagsimula tayo sa isang kakaibang panaginip ng pagkahuli ng helicopter sa himpapawid na nahaluan pa ng komedya dahil sa takot ni Narciso na ma-English. Tapos nakita natin kung paano ito naging representasyon ng modernong pamamahayag o social media at ang bigat na dinadala ni Miss K bilang digital messenger. Hanggang sa narating natin ang isang malalim na diskurso tungkol sa kalayaan ng tao, accountability at ang pamantayan ng kapatawaran sa pananaw ni Narciso. Maraming salamat sa matiagang pagsama sa amin sa malalimang pagsusuri na ito. At laging tandaan kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng bukas na isipan kapag umuunawa ng magkakaibang perspektiba at paniniwala. Tayo, nag-iiwan ito ng isang mahalagang katanungan na pwede mong pagmunihan. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, isang simpleng post o matibay na pamingit sa internet ay kayang makarating sa kabilang panig ng mundo sa loob lang ng ilang sekundo. Paano mo ngayon sinusuri kung ang isang mensaheng umaabot sa iyo ay bunga lamang ng makabagong teknolohiya ng algorithm o nagdadala ng mas malalim at marahil ay espiritual na katotohanan? Ano na ang nagiging basehan natin ng katotohanan kapag ang mundo ng pananampalataya at ang mundo ng social media ay nagbangga? Isang magandang bagay na pag-isipan habang nag-scroll ka maya-maya. Hanggang sa muli!